Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, si Dompil ay bumalik mula sa Court of Elders ng Heavenly Demon Divine Cult matapos makumplito ang utos ng ating bida, ang ikatlong batang Panginoon. Siya ay ipinadala upang mangolekta ng mahahalagang halamang gamot na kinakailangan sa patuloy na pagpapalakas ng Panginoon. Pagdating ni Dompil, napansin ng kanyang mga kasamahan, ang una at ikalawang pinuno, ang malakas na aura ng murderous intent na bumabalot sa kanya. Agad nilang napansin na tila ba nabago na ang presensya ni Dompil mula nang umalis siya upang tuparin ang kanyang misyon. Puno ng tensyon ang kanyang pagbabalik, dahilan upang mag-aalala sila para sa naging kalagayan nito. Sa kanyang pagbalik sa Solitary Bamboo Grove, nalaman ni Dompil na ang ikatlong batang Panginoon ay matagumpay na nahuli ang isang lasho, isang halimaw na anyong kabayo na nakatalo sa kanila noon. Kasabay ng tagumpay na ito, napansin ni Dompil na gumaling na ang nabali ang braso ng batang Panginoon, isang bagay na hindi niya inaasahan na mangyayari sa loob ng maikling panahon. Ang bilis ng paggaling ng Panginoon ay nagpamangha sa kanya, ngunit hindi niya maiwasan ang pag-aalala dahil sa patuloy na pagkapal ng spiritual chi sa paligid nila. Nalaman nila na may hangganan ang pananatili nila sa lugar na iyon, kailangang makaalis sila sa loob ng 3 buwan o sila'y posibleng mamatay dahil sa labis na konsentrasyon ng spiritual chi. Pagbalik nila sa City Bamboo Garden, agad na inilatag ni Dompil sa mesa ang mga halamang gamot na nakuha niya, kabilang ang 5 bag ng Turban Elimination Herbs at ang espesyal na request ni Hajen, ang mga dahon ng Cave Pin Tea. Natuwa si Hajen sa pagkakakumpleto ng mga ito dahil nalaman niyang ang aroma ng Cave Pin Tea ay may kapangyarihang magtaboy ng mga halimaw, isang napakahalagang impormasyon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pinakuha niya ito dahil napagdesisyonan ni Hajen na iwasan na lamang ang patuloy na pakikipaglaban kay Asher Lotus at Xing Xing, dalawang malalakas na kalaban na nagpahirap sa kanila ng ilang ulit, upang mareserba ang kanilang lakas para sa mas malalakas na kalabang halimaw. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Dompil na ang Wailing Mountain sa Yunnan Branch, na nasa ilalim din ng sakop ng Demon Cult, ay mayaman sa mga ganitong uri ng halamang gamot. Ito'y nagbigay ng ideya kay Hajen na magplano ng posibleng paglalakbay doon sa hinaharap. Gayunpaman, tinanong ni Dompil kung bakit kinakailangan ni Hajen pati ang Turban Elimination Herbs. Sumagot si Hajen ng nakangiti, may gamit ang lahat ng bagay. Nang tingnan niya ang kondisyon ng mga halamang gamot na dala ni Dompil, napansin niyang nasa magandang kalagayan ang mga ito. Agad siyang humiling kay Dompil na magdala pa ng mas marami sa susunod na pagkakataon. Subalit, hindi makapagbigay si Dompil ng malinaw na sagot sa kahilingan ni Hajen. Pinaliwanag niya na sa kasalukuyan, sinusuri ng Palace Pharmacy ng Demon Lord ang tamang ratio ng Supreme Healing Potion na nangangailangan ng mga halamang gamot na ito. Dahil ito ang pangunahing sangkap ng elixir na iyon, sinabi ni Dompil na aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan bago siya makakuha ulit ng ganitong dami. Hindi ito ang sagot na inaasahan ni Hajen at natigilan siya nang marinig ang pangalan ng Supreme Healing Potion. Ngayon lang niya nalaman na ang Turban Elimination Herbs ay isa sa mga pangunahing sangkap nito. Naaalala niya ang mga araw na pinainom siya ng doktor ng potion na ito sa loob ng 3 buwan ng sunod-sunod simula pa lamang ng pagkagising nito mula sa pagkakakomatose. Ang halamang ito ay may kakayahang tanggalin ang anumang uri ng turbidity o kalabuan sa katawan, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Ngunit ngayon, nagsimulang magduda si Hajen. Bakit nga ba ibibigay sa kanya ang ganitong klaseng potion kung halos patay na siya noon dahil sa pagbabara ng kanyang chi? Ang Turban Elimination Herbs ay masyadong malakas at partikular na epektibo sa pag-atake pati sa mga negatibong enerhiya o demonic energy sa katawan. Alam ni Hajen na bagamat ito ay maaaring irisita sa isang malusog na tao, mapanganib ito para sa mga may sakit o mahina ang katawan, tulad niya noong mga panahong iyon. Ang sino mang may kahit kaunting kaalaman sa medisina ay alam na hindi dapat ipainom ang ganitong klaseng potion sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Lumalim ang mga katanungan sa kanyang isipan. Sino ang nag-utos na painumin siya ng Supreme Healing Potion? Sino ang nagbigay ng ganitong klaseng mapanganib na gamot sa isang pasyenteng nasa pinakamahinang estado?
Hindi ito maaaring gawa ng isang simpleng manggagamot, tiyak na isang tao sa mataas na posisyon ang nasa likod nito. Nagtanong si Hajen kay Dompil, narinig mo na ba ang tungkol sa Silken Clarifying Needle? Agad na sumagot si Dompil, oo, alam ko iyon. Isa itong uri ng acupuncture na ginagamit para ayusin ang tensyon ng mga kalamnan. Ginagamit ito upang ibalanse ang katawan kapag ang kalamnan ay sobrang relaxed o masyadong masikip. Ginamit na ito sa akin bago ako sumabak sa mga misyon pagkatapos kong i-circulate ang aking arts para mag-warm up ng katawan. Napaisip si Hajen kung bakit pati ang Silken Clarifying Needle ay ginagamit naman para sa isang malusog at matikas na katawan tulad ng kay Dompil, gayong hindi naman niya ito kailangan. Nakaramdam siya ng kakaibang hinala. Ang mga hakbang na ito, ang pagbigay ng Supreme Healing Potion sa isang mahina at sugatang katawan at ang paggamit ng Silken Clarifying Needle sa isang malakas na katawan, ay tila baligtad. Hindi ito tama. Tila may ibang plano ang mga nasa likod nito. Sumeryoso ang ekspresyon ni Hajen. Sino ang may motibo para gumawa ng ganitong kalapastanganan? Hindi maaaring isang karaniwang manggagamot ang gumawa ng desisyong ito, malamang, isang mataas na opisyal mula sa kanilang organisasyon. Dito nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang malagim na posibilidad. At dito niya napagtanto na marahil isa sa mga disipulo ang nagplano ng lahat ng ito. Habang pinag-iisipan niya ang lahat, bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong siya ay gumaling. Isang babae ang bumisita agad matapos siyang makarecover, ang nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Si Anghua, ang taga-silbi, ang nagsabi sa kanya na ang babaeng iyon ay isang demonyo na nagtatrabaho sa Religion's Internal Enlightenment Facility at anak ng pamilya Joksa, isa sa 7 malalaking pamilya na kabilang sa Demon Cult. Napagtanto ni Hajen na ang ika-4 na batang Panginoon ang maaaring nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Ang kanilang labanan para sa trono, bagamat walang direktang bakbakan, ay puno ng intriga at lihim na mga plano. Ngunit hindi niya lubos maisip na ang ika-4 na batang Panginoon na mas bata sa kanya ay maglalakas loob na patayin siya para sa posisyon ng tagapagmana. Alam niyang mainit ang digmaan para sa trono, ngunit hindi niya inasahan na haantong ito sa ganitong klaseng pagtataksil. Habang nananatili si Hajen sa pag-iisip, unti-unti siyang naliliwanagan. Ang pagbibigay sa kanya ng isang mapanganib na potion, at ang kakaibang pamamaraan ng paggamot sa kanya, ay hindi aksidente. Isa itong maingat na pinagplanuhang hakbang upang alisin siya sa linya ng mga tagapagmana. Naging malinaw sa kanya na ang ika-4 na batang Panginoon ang may kagagawan nito, at ginamit niya pa ang kapatid at mga kaugnay na pamilya upang isagawa ang plano. Ngayon, sa kabila ng lahat ng kanyang natuklasan, isang bagay lamang ang nasa isip ni Hajen, ang magpalakas upang walang makatalo sa kanya. Sa kabilang banda, nagpalit ang eksena sa loob ng main sanctuary ng Demon Cult. Sa isang silid, naroon si Hong Yungun, ang ika-4 na batang Panginoon, kasama ang kasabwat nitong manggagamot na nagngangalang Shinwei. Tahimik na lumapit si Shinwei at ipinaabot na handa na ang cave pine tea na kanyang tinimpla. Mainam na inumin mo ito bago lumamig, mahina niyang sinabi habang nakatingin kay Hong Yungun na nakatalikod at tila malalim ang iniisip. Nang hindi lumilingon, nagtanong si Hong Yungun, alam mo ba kung anong lugar ang pinakamahirap na pasukin dito sa Demon Cult? Agad namang sumagot si Shinwei, na tila alam na ang patutunguhan ng tanong. Ang Solitary Bamboo Grove, Panginoon. Tumingin si Hong Yungun sa kanya, nagpakita ng bahagyang ngiti, at sumang-ayon. Tama. Ang Solitary Bamboo Grove ay isang lugar na hindi mapasok ng kahit sino, kahit ng mga may mataas na ranggo, nang walang pahintulot ng Demon Lord. Isang perpektong lugar para magtago ng mga sekreto. Papalapit si Hong Yungun kay Shinwei, at pinahayag ang plano nitong maglagay ng especially iyan na makakalusot sa loob. Hindi sila mismo ang papasok doon, pero may mga mata at tenga silang gagamitin para isakatuparan ang plano nilang ligpitin si Sorayang, ang ikatlong batang Panginoon. Napaisip si Shinwei at pagkatapos ng ilang sandali, sumagot, ang military office, Panginoon, ay isang angkop na lugar para sa mga ganoong uri ng gawain. Malakas ang impluensya ng general strategist doon. Mahirap galawin ang kanilang mga puwersa dahil kahit ang mga demonic elders ay hindi basta-basta nakakagalaw sa nasabing opisina. Ngunit tumutol si Hong Yungun, halatang hindi kontento sa sagot.
Madaling pasukin ang military office, madiing wika nito. Ang general strategist ng military office ay itinuturing na isang henyo ng kanyang henerasyon. Hindi siya isang ordinaryong pinuno. Alam niya agad kung sino ang mga puwersang nag-i-infiltrate sa kanyang opisina. Kaya kahit alam niya na may mga pumapasok sa kanyang teritoryo, hindi niya sila agad pinipigilan. Sa halip, ginagamit niya ito upang malaman kung sino ang naglalakas loob na sumali sa power struggle. Tumigil saglit si Hong Yuamon bago ipagpatuloy, at ang mas matindi, ginagamit niya ang impormasyon laban sa kanila. Kaya't walang gustong magtangkang mag-infiltrate dito dahil alam nila na pag ginawa nila iyon, malalaman niya kaagad ang kanilang layunin. Napuno ng pag-aalala ang ekspresyon ni Shinwei. Kung ganoon, Panginoon, marahil ang sunod na lugar na maaari nating tingnan ay ang Court of Elders, sabi niya, na parang iniisip na mabuti ang kanyang mga susunod na salita. Ang Court of Elders ay isang hiwalay na organisasyon mula sa lahat. Ang pangunahing tungkulin nila ay protektahan ang Demon Lord at ang buong kulto. Hindi tulad ng ibang mga sangay ng kulto, hindi sila maaaring maging balimbing o magpalat ng panig. Kapag tinangkang galawin ang Court of Elders, ito'y katumbas ng paghahamon mismo sa kapangyarihan ng Demon Lord. Kaya't walang sino man ang nagtatangkang gumawa nito dahil direktang pakikidigma iyon sa kulto. Tahimik na naglakad palapit si Hong Yuamon, nag-isip-isip, at tila may napagtanto. Yun nga ang pagkakamali ko, malalim niyang sabi. Hindi ko binigyang pansin ang Court of Elders noon, iniisip ko na wala silang magiging papel sa power struggle. Pero sa totoo lang, sila ang pinakamatatag na haligi ng kulto. Sa likod ng kanilang tungkulin bilang tagapagbantay ng Demon Lord, naroon din ang kanilang impluwensya sa bawat galaw ng mga miyembro ng kulto. Napangiti si Hong Yuamon, isang ngiting may halong pangamba at determinasyon. Ang Court of Elders ay hindi basta-bastang puwersa. Alam ni Shinwei na mataas ang ambisyon ng ika-4 na batang Panginoon. Malinaw na ang laban para sa trono ay hindi lamang laban ng lakas, kundi ng talino at tusong pagkilos. Hinawakan ni Shinwei ang tikor at tahimik na nagsalin muli ng Chang Cave Pine sa tasa ni Hong Yuamon. Matapos ay nagtanong siya, may halong pagkalito at kaba sa kanyang boses, Panginoon, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko po nauunawaan. Tumayo naman si Hong Yuamon mula sa kanyang kinauupuan, tumalikod, at tumingin sa labas ng bintana na para bang pinipilit pakalmayan ang kanyang nag-aalab na damdamin. Muli siyang nagsalita, ngunit ngayon ay may halong pagkainis at galit, buhay pa si Sorayang. Napatigil si Shinwei, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Buhay pa si Sorayang. Tanong niya, halatang naguguluhan. Alam niya, tulad ng iba pang kasamahan nila, na si Sorayang ay ipinatapon sa solitary bamboo grove mahigit 8 buwan na ang nakalilipas. Para sa kanila, iyon ay isang tiyak na hatol ng kamatayan. Walang sino man ang nabubuhay pagkatapos itapon doon. Pati ang mga demonic elders na masters ay nag-iingat kapag pumapasok sa ganoong lugar. Panginoon, akala ko po'y matagal nang patay si Sorayang, dugtong pa niya, tila naghahanap ng kasiguruhan mula sa batang Panginoon. Ngumisi si Hong Yuamon, puno ng pangungutya sa sitwasyon, kung patay nga lang sana siya. Ngunit hindi. Hindi lang siya buhay, pinadala pa ng Demon Lord ang isang bantay para protektahan siya, isang bihasa at may karanasang gwardiya. Humigpit ang pagkakahawak ni Hong Yuamon sa kanyang mga kamay habang iniisip ang bawat sandaling ito'y nangyayari sa likod ng kanyang kaalaman. Kung sana naunahan ko lang na makilala ang bantay na ipinadala, tiyak wala na sana si Sorayang ngayon. Pero ngayon, hindi ko nahahayaang makawala siya sa aking mga kamay. Napaisip si Shinwei, hindi mapagtanto kung paano nangyari ang sinasabi ng batang Panginoon. Alam niyang imposibleng mabuhay sa solitary bamboo grove, isang lugar na kahit ang pinakamalalakas na martial artists ng kulto ay nangangailangan ng matinding pag-iingat para makaligtas. Panginoon, sambit niya, kahit may bantay siya, imposibleng mabuhay sa ganoong lugar. Paano siya nakaligtas ng 8 buwan? Nagpatuloy si Hong Yuamon sa pagtitig sa labas ng bintana, ang kanyang mga matay puno ng pagsasalamin. Bago siya itinapon sa solitary bamboo grove, ang katawan niya ay nasa mabuting kalagayan, ngunit wala na siyang martial prowess. Tuulad din lamang siya ng isang sibilyan na walang kaalaman sa martial arts.
Kaya nga nagtatanong ako, anong uri ng salamangka o kapangyarihan ang ginamit niya upang makaligtas sa ganoong kalupitan? 8 buwan, Shin Wei. 8 buwan. Ang tono ng kanyang boses ay punong-puno ng puot at pagdududa. Hindi nagtagal, nagbaba siya ng utos. Tipunin mo ang mga tauhan. Ihanda ang lahat ng sandata na kakailanganin. Ayoko nang maghintay pa. Nagulat si Shin Wei sa biglaang desisyon ng Panginoon. Panginoon, tanong niya, nag-aalanganan, kayo po ba mismo ay pupunta rin? Ngunit malamig at matatag ang tugon ni Hong Yomon, hindi ko na kailangang pumunta. May mga taong sasayaw para sa akin. Hindi ko nais na gawing parang laban ng mga aso ito. Ang mga tao ko ang kikilos. Hindi ko kailangang madungisan ang aking mga kamay. Sa puntong iyon, naunawaan ni Shin Wei ang tunay na layunin ng batang Panginoon. Ang mga tauhan na kanyang inutusan ay yaong mga nagtataglay ng malalim na galit at personal na hinanakit laban kay Sorayang kahit bago pa nito maranasan ang chi blockage. Alam niya na ang mga ito ay puno ng galit at pagkamuhi na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Napagtanto rin ni Shin Wei na ang plano ni Hong Yomon ay simpleng ngunit malupit, ibibigay ang mga espada sa mga kamay ng mga tauhan at hayaan silang magdesisyon kung gusto nilang gamitin ito upang tapusin si Sorayang. Wala nang iba pang mas angkop na paraan para tuluyang mawala si Sorayang sa landas ng batang Panginoon. Hindi ba't ganoon naman palaging ginagawa ng kanilang master? Ang pabayaan ang kanyang mga tauhan na humarap sa kanilang sariling mga demonyo at gawin ang gusto nila kapag inilagay na sila sa impyernong sitwasyon. Ngumiti si Hong Yomon, puno ng kumpiyansa sa kanyang plano. Ang mga galit nil, ang mga sugat na iniwan ni Sorayang sa kanila, ang siyang gagamitin kung sandata laban sa kanya. Hindi ko kailangang mag-utos ng direktang pagpatay. Itutulak ko sila sa gilid, at sila mismo ang gugustuhing tapusin ang laban. Napakatalinong hakbang, hindi ba? Napatango si Shin Wei. Alam niya na ang plano ng batang Panginoon ay masyadong perpekto para magkamali. Samantala, sa loob ng solitary bamboo grove, ramdam ni Chun Hajen ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang ang bawat sandali ay mahalaga. Tumayo siya sa silid na kanilang tinutuluyan, nakatingin sa direksyon ng masukal na gubat kung saan naroon ang espiritual na kawayan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang determinasyon ay mas tumitindi sa bawat oras na lumilipez. Gusto na niyang pumunta roon, ngunit pinipigilan siya ni Dongpil. Panginoon, huwag po kayong magpadalos-dalos. Hindi natin alam kung anong klase ng mga halimaw ang nagkukubli sa pinakaloob ng solitary bamboo grove, sabi ni Dongpil, halatang nag-aalala. Ngunit nagpupumilit si Hajen. Hindi mahalaga kung alam natin o hindi. Wala na tayong oras, Dongpil. Ano man ang nag-aabang sa atin doon, hindi mababago ang katotohanan na dapat natin itong gawin ngayon, sagot ni Hajen, may halong gigil at determinasyon. Iniisip niya na kung babalik sila sa Kalto na wala ang espiritual na kawayan, siguradong may pinaplano ang ikaapat na batang Panginoon laban sa kanya. Hindi siya maaaring bumalik ng walang dalang bala. Kailangan niyang maging handa sa anumang paparating na panganib upang mabuhay. Nag-aalanggan pa rin si Dongpil. Panginoon, huminahon po kayo. Magtanong muna tayo sa Demon Lord kung anong mga halimaw ang naroon. Maaari tayong maghanda ng mas mahusay kung alam natin ang ating haharapin. Ngunit mariing tumutol si Hajen. Walang pagkakaiba kung alam natin o hindi. Sa tingin mo, bakit nagpapadala ang Demon Lord ng matataas na ranggong kinatawan upang kumuha ng espiritual na kawayan? Kung maaari itong paghandaan, bakit hindi na lang normal na demonic humans ang ipadala? Hindi, Dongpil. Walang punto na magpadala ng kahit sino lang. Kailangan kasing lakas ng mga kinatawan ang ipinadala, sapagkat tanging sila lamang ang may kakayahang harapin ang mga panganib sa pusod ng gubat. Napatingin si Dongpil kay Hajen, tila naunawaan ang loika ng batang Panginoon ngunit lalong lumalim ang kanyang pag-aalala. Panginoon, iyon din ang mas matimbang na dahilan kung bakit hindi tayo dapat pumasok. Naging sobrang malakas na kayo sa nagdaang mga buwan, totoo, ngunit hindi pa rin ninyo kayang tumbasan ang mga nakatatandang demonic elders mula sa Senado. Nabigla si Hajen, nasaktan sa mapait na katotohanan na sinabi ni Dongpil. Alam niya sa kanyang sarili na tama ang kanyang kasamahan, ngunit hindi niya maaatim na magmukhang mahina sa harap ng lahat.
Tama ka, hindi ko pa sila kayang pantayan, pag-amin niya, tumango ng mabigat ang loob. Ngunit may isang bagay ako na wala sila. Naguguluhan si Dongpil, ano ang ibig ninyong sabihin, Panginoon? Tanong nito. Tinutukoy ni Hajen ang kanyang lihim na kapangyarihan, ang binuo niyang Dark Shadow Demonic Arts at Dark God Phantom, pati na rin ang kanyang stealth technique bilang dating Assassin King. Noong panahon ng digmaan, si Chun Hajen ang pinakamagaling sa larangan ng paggamit ng stealth technique sa kanyang panahon bilang Assassin King. Walang sino man ang maaaring tumapat sa kanyang kakayahan sa pagtatago at mabilis na pag-atake. Para sa kanya, ito ay tulad ng kanyang ikalawang balat, isang kasanayang hindi na niya mahiwalay mula sa kanyang sarili. Sa loob ng 8 buwan na nasa loob siya ng solitary bamboo grove, hindi niya nagamit ang kanyang stealth technique dahil hindi ito lugar ng digmaan, kundi isang training ground lamang. Ngunit ang pusod ng gubat na ito, iba iyon. Hindi na iyon simpleng lugar ng pagsasanay. Iyon ay isang larangan ng pakikipaglaban, isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. At doon, tiyak na magagamit niya ang lahat ng alam niyang teknik para makamit ang mga layunin niya at maging pinakamalakas sa lahat. Napansin ni Dongpil ang kislap ng tiwala sa mga mata ni Hajen, ngunit hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang buong plano. Alam ni Hajen na hindi siya makakilos ng buong potensyal dahil sa mga demonic energy na bumabalot sa kanyang katawan. Kaya niya ipinakuha ang mga halamang gamot na turbid elimination herbs kay Dongpil noong nakaraan. Ang mga halamang ito ang magpapalaya sa kanyang katawan mula sa kalabuan o karumihan at pansamantalang supilan ang demonic energy, sapat upang ma-activate niya muli ang Dark God Phantom. Ang mga halamang ito, sabi ni Hajen, hawak ang maliit na supot na naglalaman ng turbid elimination herbs, ay may epekto ng kalahating oras. Batay sa laki ng solitary bamboo grove, sapat na ang oras na iyon upang makarating ako sa pinakaloob. Pagkatapos nilang maghanda, lumabas silang dalawa mula sa tinutuluyan, at inutusan ni Hajen si Dongpil na manatili. Dito ka na lang, mariing sabi ni Hajen. Maghintay ka sa akin. Ako na ang bahala sa loob. Ngunit tumanggi si Dongpil, matatag sa kanyang desisyon. Panginoon, kung papasok kayo, sasama ako. Hindi ko kayo iiwan. Tinitigan ni Hajen si Dongpil ng seryoso, ngunit napagtanto niya na hindi ito magbibiro. Ito ay isang utos, Dongpil. Manatili ka rito. Ngunit mabilis ang tugon ng bantay. Panginoon, ang utos na iyan ay hindi ko masusunod. Kung gusto ninyo akong iwan, kailangan nyo muna akong pugutan ng ulo. Napabuntong hininga si Hajen. Alam niyang hindi siya magtatagumpay na baguhin ang isip ni Dongpil, kaya't pumayag na rin siya. Sige, sasama ka, sabi ni Hajen sa wakas, ngunit hanggang sa pasukan lang ng pusod ng gubat. Pagdating doon, huwag ka nang sumunod sa akin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Dongpil, tinatanggap ang kasunduan. Susundin ko ang utos mo, Panginoon. At sa ganoong paraan, nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa pusod ng solitary bamboo grove, isang landas na puno ng panganib, misteryo, at mga nilalang na hindi nila pa nakaharap kailanman. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado si Chun Hajen na makuha ang espiritual na kawayan, kahit paanong sakripisyo ang kanyang gawin. At naglakbay na nga silang dalawa sa makakapal na kawayan, mabilis silang tumatalo na tila lumilipad sa pagitan ng mga kawayan. Nangunguna si Chun Hajen habang tahimik na sumusunod si Dongpil sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang, nagliliyab ang kanilang determinasyon sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng buwan na bahagyang tumatagos sa mga sanga ng kawayan. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng kanilang mga yapak na nag-aalimbukad sa mga tuyong dahon ng kawayan. Bagamat tila mapayapa ang kanilang paligid, alam nilang nasa gilid lamang ng panganib ang bawat hakbang nila. Makalipas ang ilang minuto, bigla na lamang huminto si Hajen. Dito tayo, sabi niya habang umupo sa lupa, tahimik na nagmamasid sa kapaligiran. Alam niyang hindi ito normal na lokasyon. Naitandaan niyang dito niya nahuli ang Lasho noong nakaraan, isang napakahalagang bahagi ng kanyang pagsasanay sa loob ng solitary bamboo grove. Kaya napagtanto niya na ito marahin ang pasukan papunta sa pusod ng gubat. Isang lugar na hindi mapuntahan ng karaniwang demonic human. Tuldok, habang tahimik na nagmamasid si Hajen, bigla namang kumunat ang noo ni Dongpil, tila may naamoy itong hindi kanais-nais.
Panginoon, sandali, sabi niya, habang huminto upang makiramdam. Ang hangin ay may dalang mabaho, bulok na amoy na pilit pumapasok sa kanyang ilong, nagpapahiwatig ng masamang balita. Nang bumaling siya sa kanan, napatingin siya sa isang lugar na medyo tago ng mga kawayan. Napansin niyang may mga anino sa lupa, tila mga katawan. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Dongpil at sumigaw siya kay Hajen, Panginoon. Tingnan ninyo ito. Agad na bumangon si Hajen at lumapit kay Dongpil. Sa kanilang harapan, tumambad ang isang nakakakilabot na tanawin, mga bangkay ng iba't ibang halimaw, nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay namumutla, waring natuyuan ng dugo, at mapapansing nagsuka pa ang mga ito ng dugo bago mamatay. Bakas ng matinding paghihirap bago tuluyang bumigay ang kanilang mga buhay. Nakita nila ang pinaghalong bangkay ng iba't ibang lahi ng halimaw, mga Asher Lotus, Xingxing, at Lashu, lahat ay tila nawalan ng lakas. Namatay sila pagkatapos magsuka ng dugo, mahinang sabi ni Dongpil, nanginginig ang boses. Halatang asiwa siya sa nakita. Ang mga halimaw na ito, na dating mga makapangyarihan at mahirap talunin, ngayon ay mga walang buhay na nilalang na nagkalat sa lupa. Hindi mapigilan ni Dongpil na isipin kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang mga halimaw na ito ay kilala sa kanilang tibay at lakas, ngunit ngayon, para silang mga laruan na itinapon at nilipasan ng panahon. Sinuri ni Hajen ang mga bangkay. Tahimik siyang nag-iisip habang sinusuri ang mistulang crime scene. At sa ganitong kalagayan, mas pinalalim pa nila ang kanilang paglalakbay, patungo sa pusod ng Solitary Bamboo Grove. Ang lugar na ito ay hindi lamang punong-puno ng panganib, kundi pati na rin ng mga sekreto at kapangyarihan na maaaring magbago ng takbo ng buhay ni Chun Hajan. At ayun na nga, dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin subaybayan ang susunod na kabanata, please like and share, maraming salamat.